ko kasi na-lockjaw po ako. Kailan kayo na-lockjaw? 2018. Yun yung pinakahuli yung medyo malala yun kasi lalo naman tagal din. Iba yun. Paano tagal? Inanuhan pa ako ng ano pa. Ang bagay na ano ka? Admit. Paano lockjaw? Hindi mo maisara? Hindi na maisara. Kasi yung dentist na pinunta ko, kasi papunta ako sa Saudi. Inano, tawag dito. Nagbinunutan niya ako pero hindi siya marunong magbalik. Kaya ginawa ko, dinala ko yung sarili ko sa MC. Medyo matagal siguro, inabot din ako ng mga 1 hour o 2 hours. Kumbaga, kasi yung ano nun 2018, limited pa yung ano, limited pa yung mga may knowledge na may ano. Ngayon kasi kumbaga napakadali na lang yung mga nagla-lockjaw. Napakadali na lang kung tama yung mapupuntahan mo. Bali 3 times na itong nangyari sa akin. Una, yung nag-a-apply din ako, tapos pangalawa. Yung una-una kasi hindi ko alam na hindi pala, kumbaga sa ano, bago lang yung dentista. Ang tagal ko nakanganga habang binubunutan niya ako ng yun. Maglalak talaga yun. Gantong diskarte dyan. Pag andiyo nyo, ay nakakaramdam na ng pag-clicking or pag umanga kayo o naghihikab kayo, parang nag-shaking na siya. Isa yan sa mga sign na malaking posibilidad na mag-lockjaw kayo. Yung, kanyari, nagpa-dentist kayo, palinis kayo ng ngipin o nagpabunot. Hatagan nyo nakahangka ng gano'n. Nag-i-extend out yung tinatawag nating condyle. Lumalabas siya rito sa mandibular fossa. Hindi mo na may balik. Tapos, may ibang dentist, sa ngipin lang talaga. Hindi sila TMJD expert. Kaya, nangyayari yung gano'n. Pag nangyari yung ganyan, kunyari, siyempre pag nag-a-abroad, normal na magpapalis ang ngipin or talagang magpapadental ka talaga. Pag nangyayari sa iyo ng gano'n may clicking na, nagpapalag na yung panga mo, gumagano. In case of na nasa dental ka na, gumanong ka lang palagi, ilubog mo. O kaya sasabihin mo kay Dok, saglit lang Dok, dudura lang ako, kunyari lang. Kasi, baka mag-lock Katulad yan, 3 beses na nag-lock. Delikado na yan. Ngayon, pag maghihikab ka, ganun Tandaan nyo to, maniwala kayo kasi ako meron din yan. Ngayon, minsan pag malamig, naka-helmet din ako. Para nakakaramdam ako ng parang changes sa panga ko. Pero syempre ako yung nag-aayos Ako rin na magtuturo sa inyo kung paano maayos at hindi Ganito lang palagi Paghihikab, kahit malaki, basta kahit i-extend nyo pa, i-atras nyo tong chin nyo. Okay? Ngayon ma'am, ano po yung nararamdaman nyo? Ngayon, medyo medyo nababado na ako kasi sumasakit na yung ganito ko. Pag sanong ngalay na ako kasi dito ko lagi, lalo na pag kumakain ako ng mga matitigas. Ibig sabihin yan, nakalihis ng konti yan pag nang sumasakit yung ano na siya, hindi na siya sabay pag humanga nga ako. Nahuhuli na to dito. Kasi dito talaga yung pinakamahirap Alam ko talaga nung inano nila, binalik nila, sobrang tagal talaga. Sobrang tagal nila binalik Ilang doktor yung nagtulong-tulong, siguro 5. Nawakan na ako dito, yung ginano. Tapos binano ako, tinusukan ako para matulog pa ako. Oo, syempre, kailangan. Kasi nilalaban mo yan panga mo, yung muscle mo, lalaban yan. Kailangan talaga parang wala kang malay. Pero sa akin, nakita mo, walang turok-turok yan. Saglit lang binabalik yan. Basta alam mo kung paano ibalik talaga. Ngayon, i-adjust natin yan para mawala yung mga masakit dito. Pero hindi na mawawala yung mga popping clicking sounds. Bakit? Huling-huling lockjaw niya is 2018. Ibig sabihin, lumipas yung 2025 na ngayon, lumipas yung maraming taon na nagkaroon na ng kumbaga lumihis na yun. Siyempre, kumakain tayo day by day sa loob ng 7 taon or 5 taon. Kahit merong kain tayo ng kain 3 times a day, minsan sumusobra pa tayo sa 3 times a day. Nagkakaroon ng scratch yung natin, tinatawag na cartilage sa condyle. Luluwag talaga yung jaw natin. Kaya yun, hindi na maalis yun yung popping clicking. Pero yung kailangan kasi walang masakit. Okay lang na may tumutunog basta walang masakit. Okay? Sige ma'am, dito ka ma'am. Sige nga. Sara. Okay. Kita mo yung popping niya? Ganun ka? Okay.
Sara? Pag konting nga lang, ganyan lang. Pero pag pinilit ko talaga, ganun siya, pinakamalaki niya. Ibig sabihin nga na-overcome mo na yung lockjaw eh. Sa totoo lang, ang laki ng chance nung ang laki ng chance ng lock. Kasi nag-i-extend out talaga, makikita mo to. Kaya pag nagpa-dental ka ng matagal, tapos nag-extend, ngayon titigas to yung tinatawag nating pterygoid muscle. Hindi mo siya maibabalik ngayon. Pero ang diskarte talaga dyan, yung chin mo, ilubog mo pag magpapadental ka. Okay, tulak lang natin to ng konti kasi nagra-radiate daw dito eh. Sobra pati dito, no? Sakit. Sige nga. Dahan-dahan, Sara. Okay, isa pa, nga diretso. Dahan-dahan, Sara. Okay, wait. Medyo trauma na nga ako sa ganito pero pinuntahan. Takbo mo agad dito pagka kaso pag nag-Saudi ka, pag nag-abroad ka naman, yun ang mahirap. Bakasyon lang kami. Hindi mo alam kung saan ka lalapit. Dito, nakita nyo ang dami. Million views yung yan, na pa ako na interview pa ako si Jamie, saglit ko lang ginawa. Napakadali lang nun. Napakadali. Para sa akin pala, sorry kasi siyempre meron nga talaga yung dentist, hindi sila para sa PMJDs or for dental only. Sa'yo ko nga lang ito napanood nun, TikTok ka pa nga lang nun. Marami tayong yung nasa TikTok ka pa lang, yung nasa Saudi ka pa. Doon na kita pinapanood. Problema pag nag-Saudi ka ulit. Yan na nga eh. Patay tayo. Ayoko nga ipa-hospital. Iba may mga elastic. Lalagyan ng brace tapos lalagyan ng elastic para may mga goma-goma ka sa loob ng nakakailang yun. Oo. Parang ang Android doon. Nakakakain ka kaso hindi mo mapil yung pagkain. Bakit? Meron kang goma sa loob ng bibig para malimitahan. Nilalagay yun para malimitahan yung pag-extend ng bibig mo. Yung sobrang laki. Para hindi mag-lock. Kaya hindi ako tatakot din ako. Pero yan, kaya natin yan. Ang gagawin mo lang dyan, basta tandaan mo lang to. Pag ihikab ka or in case of talagang magpapadental ka talaga, no choice kasi sasabihin sa'yo. Katulad yan, brace ba yan sa ilalim mo? O talagang magpapadental ka. Maaaring wag naman sana matanggalan ka ng bracket kasi pag natanggalan ka ng bracket, ay automatic. Kakabit yan. Kaya nga. Ang pinaka-the-best na gagawin mo dyan, sakali nakahang ka na, inuulitin ko lang, nakahang ka sa ganon. Palagi mo lang itong ilulubog, gaganong-ganong ka lang. Pag nangangawit ka, kasi lalagyan ka ng parang mouthpiece na nakanganga sasabihin mo lang ito, tutura lang ako saglit. Para hindi mag-contract yung muscle mo ito. Hindi na ako nalalagyan nun kasi hirap na hirap nga ako mga. Parang pag nagang, parang kinakabahan ako. Parang gano'n. Kasi nga, na-trauma ka na na-trauma ka na, galing ka na sa, galing ka na doon. Dahil, tapos ang tagal na ibalik, talagang matutrauma ka. Hindi mo na alam, dito, lima-lima pa yung nagtulong-tulong. Pero kung dito yun, kung nandito ka sa Pilipinas, lang. Seconds lang wala ka pa nun dito eh. Wala. Nasa pa tayo nun. Saudi ka pa rin. Saudi pa rin. 14 ako nag-abroad o 18. Nandun pa ako nun. 22 ako umuwi rito sa Pinas. Dati pinapalo kita dun sa TikTok. Sa TikTok kita na panood. Kaya sabi ko, may pag-asa pa akong makapagpa... uuwi at uwi rin tayo ng Pinas eh. Correct. Yung asawa ko yung last na nagano dito. Dapat ako nga. Kaso yung sa kanya kasi sobrang... Yung mild dislocation sa kanya. Nung 30. Ayos na siya? Okay na. Okay na. Alhamdulillah. Ito kasi, kaya minamassage ko. Ayan. Pagka nakita nyo, yung meron palang yung ngipin, may mga nerve pala. May mga nerve pala sa jaw na direct to the brain din. Kaso maninipis lang. Kaya kumaganon, may kumikirot-kirot sa ulo natin. Tinignan ko yung niya anatomy niya. Sabi nga ng doktor ko, kasi nagpa-check din nga ako sa dugo, kala ko high blood ako. Wala naman daw, sabi ni Doc. Pero baka isitis ka na ako pagbalik pag hindi raw nawala, sabi sa akin. Pero alam ko talaga dito sa ko. Na-adjust na natin. Sige nga. Sara. Okay. Pagka hindi kailangang humikab ng malaking-malaki or ngumangan ng malaking-malaki,
ikaw na rin limitahan mo. Bakit? Talagang ano na siya, oh. Makakapako kasi, talagang lumalabas na siya. So, malaki na, malaking 70%, hindi na 50%, na 50-50, possible na mag-lock. Lalo pag malamig, tas humikab ka, or puyat ka. Pag puyat ka, ganun ang hikab, ha? Alam mo na, ganun, ha? Basta kontrahin mo. Pwede kang mag-hiyub ng malaki, basta nandaan yan, ha? May masakit pa ba? Nga, masakit pa? Sara. Masakit wala? Wala naman. Pero nag-ano pa din siya. Siyempre, siguro dahil nagbago ka. Paano ano? May masakit? Parang tumutunog lang siya. Wala yun. Wala yun. Ganyan talaga. Hindi na yan mawawala. Alam mo kung bakit? May scratch na po yung condyle niya. May scratch niya. Talagang sabi ko, hindi na mawawala. Kahit, maliban na lang, kung talagang lalagyan mo na ano, ang nga mo, saktong nakakanga ka na. Ganyan lang. Hindi yan tutunog. Pero pag in-extend mo pa yan na medyo 80%, i-scratch yun. Pero babalik din, wala lang. I-scratch lang, pero walang pain. Ngayon, ang inoobserbahan ko dyan, sa adjustment na yun, kung mayroong sasakit dito. Pati leg niya, in-adjust ko na rin yan. Ngayon ka, Medyo ano naman. Nana, okay? Yun lang, ma'am, iwasan mo lang muna yung hikab ng hikab, pag humikab. Hindi pala iwasan ng paghikab. Diskarte lang sa paghikab kasi yun ang pinaka-technique natin. Kung ayaw mo, kung hindi mo maiwasan, talagang magpapabrace ka. Lalagyan ka ng bracket na para... Correct, yun naman talaga yung ginagawa para malimitahan yung pag-extend na ano mo. Okay, ma'am, ano pa? Ipapaan ko sa dito. Kasi dati nadulas ako. Samantala yun. Bago bumalik ng Saudi sa katapusan. Ngayon, malamig pa sa Saudi. Sobrang lamig ngayon. Saan ka ba? Riyadh. Naku, no, sobrang lamig ngayon dyan. January, February, malamig dyan. Pero pagdating ng February, naku po. Ito naman, nadulas naman ako, parang napa-split ako. Pa-split ka. Pag ganun, ito, napatas na ngayon, ako. saan parting sumasakit? Ito lang. Hindi sa mismong joint? Pag ganun? Pag ganyan yun. Pag ganyan, tagilid ka. Sakit nga nung dito ko ngayon kasi malamig nga dun sa kwarto namin. Diyan pala, kala ko sa tuhod eh. Dito pala, pagapang ko baba. Kabilang side. Yaya ka ulit. Mahaba yung ano mo. Yung... Oh, lapitan mo. Ayan, hindi ko hawakan. No? Tignan mo. Oh. Yun na nga eh. Oh. Ang layo. Oh. Yun nga yun siguro yung pag-split ko eh. Kaya pala sumasakit yung ano mo eh. Ayan. Oh, diretso ka na yan. Ha? Oh. Kitang-kita mo naman. Oh. Layo. Oh, sige. Papantayin natin. Ito yung maiksi. Pero hahatakin ko rito mahaba. Isa pa. Ito yung mahaba. Hahatakin ko rito. Doble pa. Bitaw mo, Roy. Relax na. Lagi nga iniilot ng narulag. Kasi talaga hindi niya nakakasal. Sabi niya sa akin. Puso ko kang dirong para man. Pag pumunta ka doon dito, yun yung sabihin mo. Matay na. Lapitan mo ngayon ang camera. Kaya siguro... Kaya siguro Tinatok itong sumasakit. mahaba, ha? Okay tayo. Pantay na. Naramdaman mo yung tumunog? Tumunog dito sa loob. Bumalik. Okay? Dapa ka. Mamasatsin natin ngayon. Roy, kung kaya mo aputin. Dito. Oh, dito ka, Roy. Okay, good lang. Umatras pa bati. Uminit kaya yan ng ano. Pag hinatak mo yan, i-slide yung tinatawag na femur head. Tumunog nga eh. Babalik yun. Mahirap kasi ang i-adjust ng pag-ganon. Ang gagawin dyan, nakatakin, tapos pepekto sa ko. Hindi nyo lang alam yun kung paano. Ihaya ka mga.
Ngayon, ang gagawin natin, stretch na lang. Tapos na. Ganito yung ginawa nung nag-viral, oh. Nakaganito pa kasi. Sige na. Walang sinabing relax. Kailangan kasi re-relax. Relax. Tsaka tulak ng gano'n. Tsaka hindi sobrang lakas. Oo. Kasi magpapop na yun kung talagang nakadislocate yun. Kailangan lang, diskarte. Relax. Oh. Tulak lang ng gano'n, mabilis lang. Sige, upo kayo. Parang nakarama. Parang... Pwede na ulit. Kaya nga eh. Pwede na ulit pag bumalik sa Saudi. Pag bumalik na lang ulit dito. Pareset na lang. Huwag ka nang bumalik. Ibig sabihin, wala kayong problema. Nating always Ayun nga healthy eh, sana tayo. mas maganda yung wala na. Sa lahat, sa abroad. Ingit na ingit yung mga, ewan ko kung pumunta dito yung kasama Katawan natin, namin. ang buo natin. Hindi, I mean literal na katawan. Talagang kailangan malakas tayo. Hindi Sikat na sikat ka dun sa ospital namin. Sabi ko, pupunta ako sa'yo. Sa King Faisal ako. King Faisal. Faisal. Hospital. Ang dami ko kasing naging dyan, hindi lang na video. Pero bago ko umuwi rito ng Pilipinas, malawak na yung pangalan ko dyan sa Saudi. Lalo sa Oo. Jeddah. Nasa Saudi ka pa lang, ano ka nun namin, sa TikTok nga eh. Marami na akong dyan, matibay na yung pangalan ko dyan. Ang problema lang kaya umuwi ako rito, syempre doon. Ang kalaban natin doon, MOH. Correct. Tapos karon kasi. Oo. Iba kasi Yung visa ko. Oo. Iba yung trabaho mo doon. Iba yung trabaho ko eh. Pero malakas kasi yung amo ko kaya lakas loob ako. Okay. Okay? Thank Sige, you. thank you.